Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sasabayan naman ang init na issue. Mga abogadong dilima pro bono, ibig sabihin libre, isinabay ang kanilang press con para ituro si President Digong bilang utak ng Davao Death Squad. No sa inyo! Oo, yung sinasabi mo, Ben, yung pro bono, ito ho yung mga miyembro ho ng Free Legal Assistance Group, yung FLAG. Ngayon po ay nasa panig na ngayon ho ni Senator Leila De Lima, at ang sabi nga, meron silang pasabog kanina. Naglabas ho sila na isa na naman pong testigo na nagsasabi na totoo daw yung DDS, yung Davao Death Squad. Ano ba yan? Pangligaw sa initial na storya na kinasuhan si Senador De Lima? O talagang ano bang pakay nitong grupong FLAG? Ako, nirerespeto ko yung mga abogadong yun. That's parang nagulat ako, biglang parang bula na biglang lumabas. At iba na naman ang kinakanta. Ay, para sa akin, Lex, may karapatan naman sila mag-offer ng calling service dahil pro bono nga. At the same time, exposure din sa kanila. Dahil matagal na siguro natutulog yung flag. Kaya siguro, eto ng panahon para yung sinasabi natin, your fame to fortune, maybe. Kaya nga ang ating mga kababayan ngayon nalilito. Ano bang storya talaga? May kasalanan ba si Senador De Lima? Ano na naman tong binabato sa ating Pangulo? Kaya ikaw. Magpadala ho kayo ng inyong pong mga komento. Babasahin po natin yan mamaya. Sa Kilos Pronto page po yan, sa Facebook namin po, babasahin ang inyong mga komento. Okay. Alam mo, Lex, maganda talaga ang timing sa mga nangyayari ngayon. No? Kung talagang sinusubaybayan mo, either mahihilo ka or talagang malilito ka na. Kaya dito ho sa Kilos Pronto, inaanalisa ho namin at malaliman din ho namin tinitingnan kung ano yung pananaw ng ibang mga malilikot mag-isip. Ang tawag dito, ito ho yung mga diversionary tactic para mabawasan yung impact o yung talagang sipa ng sinasabing issue tulad nitong mga pinag-uusapan natin. Sasabayan ng mainit na issue. Mga abogadong dilima, di ba? Pro bono, sabi natin kanina, flag. Di ba? Ibig sabihin, libre. Sinasabay ang kanilang press con para ituro si President Digong bilang utak ng Davao Death Squad. Sa inyo. Ito sabi ho ni Josephine Tamay, nasa na yung warrant ni De Lima? Anong oras na? Si Aldrin Mapute. Kaya maraming di gusto kay Duterte kasi maraming makukulong. Si JC, sabi ho niya, okay na sana, umiyak pa eh. Basang-basa ang script. Parang interview lang ni Boy Abunda. Come on, sabi niya. Yun ho, mga... So yun po yung mga ninyo, mga salubin ho ninyo. Ngayon, dito like sa mga malalim mag-aanalisa, marami ho dito na nanonood sa atin mga OFW, mga sa Luzon, Visayas, Mindanao, nanonood ho sa PTV4. Dito sa channel na ho to, sa pamamagitan ng Kilos Pronto. Sila ho kung mag-analisa ng issue malalim. May diversionary tactic nga ba na ginagamit dito si Leila De Lima, 10 ng kanya mga abogado na parang nililito ang mga manonood para mabawasan ang impact o sipa ng issue doon sa issue na doon sa dadakpin na. Dadakpin at the same time doon sa sinasabing kaso niya sa drug trade, di ba? Sasabayan. Mga abogado De Lima, pro bono, Lex, ha? Paano sila kumikita dyan? Libre. Yan, walang bayad. Pag libre. Hindi naman mahirap sila Leila De Lima. Hindi ba sa mga pag sinabing pro bono, pag mahihirap ka, hindi mo kaya? Oo. Si Ma'am De Lima, si Secretary De Lima, si Senator De Lima ngayon, mahirap. Ibig mong sabihin, sabalang kinakain niya. Hindi po pwede. Gourmet yan eh. Ngayon, sinabay sila kang press kong kanina, tinuturo si Digong. Yun nga, yung si SPO3 Las Cañas nga, may panibagong pasabog. Pero sabi ng Malacanang, wala namang impact yun. Pero sinabi ng, si Senator Lacson, sinabi doon sa, nag-under oath ka, sinabi mo, hindi. Ngayon, under oath ka ulit. Alin natuturo? Pag ganun-ganun, babaliktad, babago-bago ng ano ba talaga? Sino bang natuturo sa inyo na script ninyo? Yan ang magandang tanong. Di ba? Ma'am,
Pabago-bago. Ay, Ano na nga siya, si Pangulong Duterte dun sa issue na yan, na pawalang sala nga ho siya, na-clear na siya, sa issue nga sa CHR. oo. Marami pa nag-imbestiga ho niyan. Alam mo Wala kasi, naman. alam mo kasi Lex, may mga magagaling na mga PR. Pag sinabing to create uncertainty, ibig sabihin, gagawa ka ng alang katiyakan na mga sa isipan ng taong bayan, lilituhin mo na maraming mga issue sa pamamagitan nito mga ginagawa na nakikita ho natin ngayon. Kaya inaalisa na natin. Sabi ni Jetro Cruz, Boss, patugtugin nyo yung under pressure. Under pressure? Ni David Bowie na ang Queen. Nababagay lang talaga sa kanta nila, Laila. Yan, sabi ho. Yan. Sa Twitter naman ho, sabi ni V. Mango, derail the issues against De Lima, kaya make up stories. Okay, si Pulido, simple lang, huwag manood ng press con. Yon. Sa Twitter pa rin, si @Dolphin Mayor, really trying too hard, ano to? Too hard. Trying hard. Trying hard to twist the stories. Focus and accusation. Sige lang, the stones you throw will be thrown back to you. Sa si Renren, obvious naman yung timing. Kunyari, walang alam si De Lima, as if naman naniniwala kami. Ayun. Si @Mastercraft, sabi, DDS is another issue. Huwag kang magtampisaw sa putik. Lumang style na yan para guluhin ang tunay na issue. Bayan, matalino na. Ayun, sinasabi. Tunay na issue, guguluhin. Oo nga. Napansin mo? Kaya sinasabi natin, pag medyo may kunting mga issue, marami naglalabasan ng mga issue rin to counter the issue para mabawasan yung impact ng isang issue. Lalabas sila ng issue, totoo hindi. May sinasabing fake issue at may sinasabing truthful issue. Nasang issue ngayon tayo? Nalilito na nga taong bayan eh. Yun naman talagang gusto mangyari. Nalilito na. Ay, nako. Kaya siguro abangan na ho natin na within this week kung ano bang mangyayari ho dyan sa Muntinlupa RTC. Dahil kanina, Ben, na-raffle na yung cases. Napunta ho sa 3 lady judges. Nako. Babae yun, ha? Nako. Kaya walang dapat na ikabahala si Senador Leila de Lima.